Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maagang gumising si Allison kinabukasan dahil nasanay na siya sa ilang linggong nagluluto ng almusal sa umaga noong nasa San Fabian pa sila. Maaga ring naligo si Joaquin na marahil ay hinihintay na lang na magising ang anak. "Hindi mo ba talaga kami isasama pa uwi?" Ulit niya ang tanong rito. Kung bakit kinatatakutan niya ang pag-uwi nito na mag-isa ay hindi niya alam. Tila ba dadalhin nito ang kalahati ng puso niya. "Bakit ba malungkot ka?" Itinaas ni Joaquin ang mukha niya at masuyong tinitigan. "I will miss you. Baka makalimutan mo na kaming balikan." Buong insekuridad niyang wika rito. Ngumiti naman si Joaquin sa kasiya siniil ng malalim na halik. "I will always think of you." Kayo ni Alexa. "May kailangan lang akong asikasuhin sa San Fabian. Hindi naman ako magtatagal mawawala." Tumango siya sa kabumitaw at inayos ang gamit nito pa uwi. Ilan lang ang dala nitong gamit nang lumuwas sila. At wala din itong iiwan ngayong uuwi ito sa San Fabian. Samantalang ang gamit nila ni Alexa ay halos ipadala ng lahat ni Joaquin. Something was wrong somewhere. 9:00 nang gumising si Alexa. Tapos na silang kumain ng almusal at umakyat lang sa silid si Joaquin para magpaalam sa anak. Hinintay niyang bumaba ang dalawa pero ilang minuto na sarado pa rin ang silid niya. Naisipan niyang sundan ang dalawa at nagulat siya sa narinig na pag-uusap ng mga ito na nasa balkonahe. "When will you come back, Daddy? Kapag maayos na ang kalagayan namin ng Mama Nancy mo. She still needs me. Bakit hindi ako pwedeng sumama?" Tila pagmamaktol naman ang anak niya. "Because I have so many things to do for the wedding. Mas maaasikaso ka ng mami mo dito." "You're getting married?" Excited na wika naman ang anak. "Yes, baby. Di ba gusto mo yun dati pa? Would I wear a gown again like yesterday?" "Yes, but it should be a secret. No one should know, even your mommy, okay?" "Okay. Now, give me a hug." Lumapit naman sa Alexa sa ama at mahigpit na yumakap dito. "Will I see Mama Nancy and her baby soon?" "You can, baby. You should be with mommy. She needs you here, okay?" Walang nagawa ang anak kung hindi ang tumango rito. Siya na may nagmamadaling lumabas ng pintuan ng silid para hindi abutan ni Joaquin. Sumasakit ang dibdib niya, ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. Joaquin is getting married with Nancy. Kaya ba minsan ay hindi nabanggit sa kanya ang salitang kasal? Masakit na ang mata niya sa pagpipigil ng luha. Nang lumabas si Joaquin at Alexa, sa silid ay umiwas siya ng tingin. Pero nang yumakap muli si Joaquin sa kanya para magpaalam, ay tuluyan na siyang bumigay. Hindi niya magawang magalit dito dahil kasalanan niya kung bakit napabaling ang pagtingin nito sa kaibigan. At kung kailangan niyang palayain ito para maging masaya ito sa iba, ay pipilitin niyang ibigay. Tapos na ang mga sakripisyo nito sa kanya. He needs to be happy. Kahit pa hindi na siya ang parte ng kaligayahan iyon. Nagtataka naman si Joaquin sa pagiging emosyonal niya. Inihatid nila ni Alexa ang tanaw ang papaalis na kotse nito. Niyakap niya ang anak at muling itinuloy ang pag-iyak. Nang lumuwag ang pakiramdam ay bumalik sila sa silid at pilit niyang inalala ang pagmamahal ni Joaquin sa kanya. Iniwan nito si Alexa para hindi siya ganoon masaktan. Iniisip pa rin nito ang kapakanan niya. Sa maghapon ay 3 beses pang tumawag si Joaquin sa kanya.
Pinilit naman niyang maging kaswal sa pakikipag-usap rito. Sa gabi ay inabala niya ang sarili sa mga naiwang trabaho hanggang sa makatulog siya. Pagising niya sandali siyang nanibago agad. Namimiss niya ang buhay nila sa San Fabian. Ang pagsisilbi at pag-aalaga niya sa mag-ama niya. Kung sana'y pinilit niya si Joaquin na isama sila pa uwi, ganoon pa rin sana sila. But Joaquin maybe did it on purpose. Mahahati ang oras niya kay Nancy at sa kanilang mag-ina. Ngayon ay mabibigyan na nito ng buong atensyon at maaring ito na rin ang itira nito sa bahay nila. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang umasa na babalik si Joaquin makatapos ang 2 linggo, tulad ng ipinangako nito sa kanila ng anak. Gusto niyang ilaban ang pag-ibig niya hanggat hindi pa ito nakakasal. Napakalalim ng iniisip mo. Pansin ng ina sa kanya habang nasa komedor sila. Wala pang 24 oras na nakaalis si Joaquin, ang lungkot na mukha mo. Nasanay na ho akong siya ang nasisilayan ko sa umaga. Masaya ako na natagpuan mo na rin ang tunay mong pag-ibig, anak. Wika naman ng Mami Elena niya. He's a kind and loving man. Katulad ni Daddy, kwento niya sa ina. Bata pa yan si Joaquin ay magaan na ang loob ng daddy mo sa kanya. Kaya siguro panatag kami kahit doon ka tumira ng ilang linggo. We know that Joaquin would take care of you. Ano ang pakiramdam ninyo nung naghiwalay kayo ni Dad, Ma'am? Natatawa naman ang mami niya sa kanya. Iba naman ang sitwasyon namin sa sitwasyon nyo. Pero since nagtanong ka, mahirap, anak. It was like waking up the morning lost and empty. Ang naging lakas ko lang noon ay ang Kuya James mo. But it was still so hard. Bakit nyo naisipang lumayo noon? Dahil isinuko na niya kami. At yun din ang alam ko. Kapag alam mong hindi na masaya ang isang tao sa'yo, kahit mahal mo ay kailangan mong palayain. Minsan ganoon nga yata ang pagmamahal, na kahit nasasaktan ka, kaya mong ibigay ang kalayaang hinihingi niya. Tumango siya ng wala sa loob. Anumang lasa ng kinakain niya na wala ng lahat. Gusto niyang magkulong sa silid at umiyak na lang, pero kailangan niyang maging matatag. Bakit mo na itanong? Mukha naman kayong maayos ni Joaquin. Do you know that he has this close friend that he offered marriage with? Pagtatapat niya sa ina. Gusto niyang kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya kapag naibahagi niya ang mga suliranin. Si Joaquin? I didn't know that. Ang alam ko'y sa'yo siya nag-alok ng kasal. Yes, he did. Pero ilang beses kong tinanggihan, Ma'am. May pait sa ngiti niyang wika rito. Habang inaalala sa isip kung ilang beses niyang binigo ang lalaking minamahal. Nang iwan ko sila, at namuhay ako dito sa Maynila na parang wala akong anak na iniwan. This woman took my place and eventually became Alexa's second mother. Bago ako dumating sa San Fabian, ay inalok na niya ang babaeng iyon para pakasalan. Pero bumalik ka sa kanya. Pagtatama naman ng ina sa kanya. Naitama mo ang pagkakamali mo at sa nakikita ko'y maayos na ang relasyon ninyong tatlo. No, Ma'am. It was too late. Nagtanggal siya ng bara sa lalamunan at pinilit tapusin ang pagkain niya. Iyan ba ang dahilan kaya tila ka iiyak? Kung ako sa'yo, hindi ako gagawa ng anumang konklusyon. Magsasabi naman si Joaquin sa'yo. Hintayin mo sa kanya manggaling. Sa maghapon ay naging abala siya sa opisina at sandaling nakalimutan ang tungkol sa pagpapakasal ni Joaquin. Si Alexa ngayon ang baby ng mami niya na agad ipinasyal sa mall kasama ang daddy niya. Sa gabi ay tumatawag naman si Joaquin, pero sa araw ay hindi na. Gusto niyang tanggapin na lang si Nancy, ang pinili nito para hindi siya umasa pa. Pero tutol ang puso niya. Hindi niya gustong isuko ang pagmamahal niya kay Joaquin.
Magtatapat siyang muli ng pagmamahal dito. Pagbalik nito sa 1 linggo. Kung kailangan siya ang magyaya ng kasal ay gagawin niya. Ipaglalaban niya ang karapatan niya at gagamitin niya si Alexa para siya ang piliin nito. She will never give up on him. Pero hindi nasunod ang 2 linggo na sinabi nitong babalik ito sa Maynila. Nang tawagan ito ni Alexa isang gabi, ay kasama nito si Nancy. Kung dati ay araw lang nitong kasama ang babaeng yon, dahil umuwi naman si Joaquin gabi-gabi sa kanila. Ngayon ay lahat ng oras ay nakuha ni Nancy. Habang sila ngayon ay nagkakasya na lang sa ilang minutong tawag sa maghapon. Buong magdamag siyang umiyak para tanggaping talo na siya sa laban. Pangalawa na lang sila ng anak sa priority nito. Sa kabila ng sakit ay hindi pa rin niya iwawala ang pag-ibig niya kay Joaquin. He is a good man. Kung nabaling man ang pagtingin nito sa iba, ay siya naman ang may kagagawan. But he still deserves to be loved. Sa tingin niya ay hindi rin naman niya kayang magmahal pa ng iba. Tinawagan niya si Anya kinabukasan para yayain kumain sa labas. Kailangan niyang ibaling sa iba ang sakit na nararamdaman ng pagbaliwala ni Joaquin sa kanila. Ang sabi nito ay sa susunod na linggo na ito luluwas. Na tila ba hindi na siya nito namimiss at sa Alexa. Nakontento na ito sa tawag lang sa telepono. I can't. May practice ako mamaya dahil may competition sa Biyernes. Pagtanggi nito sa kanya. Can I still join? Hindi na. Hindi ka papayagan ni Auntie dahil hahanapin ka ni Alexa. Isa rin sa dahilan niya kaya gusto niyang maglibang. Halos sa silid ng mami niya at daddy niya tumitira si Alexa dahil masyadong natutuwa ang mami niya sa anak. She can't blame them that thought Alexa was a smart and loving granddaughter. Lagi itong gustong nakakandong sa lolo at lola nito para maglambing. Doesn't Joaquin miss this child? O excited na ito sa magiging anak ni Nancy? Oh come on, I want to race. Namiss ko na ang racetrack. Isali mo na ako. Pagpipilit niya rito. Marami na siyang sakit na naipon sa dibdib na gusto niyang ilabas sa pakikipagkarera. Huwag na Allison. Wala ka ng practice at malapit na ang kompetisyon para isali ka pa. It's still almost week. Count on me. Sasabay ako magpa-practice sa'yo ngayon. You're too stubborn. Alam mo ba yon? Wala sa lahi natin ang hindi matigas ang ulo. Pagbibiro naman niya rito. I'll see you later. Ibinaba niya ang telepono saka tinawag ang sekretarya para ibilin ang ilang trabaho. Gusto niyang maglibang para makalimutan ang selos na dala-dala niya sa dibdib at ang karera ang pinakamagandang labasan niya ng sama ng loob. Nagawa siyang isali ni Anya sa kompetisyon dahil maliit lang ang liga. Nawala na rin ang pagtutol ng mami niya dahil hindi na rin siya nagpapigil pa. Dumating ang araw ng kompetisyon. Nakatuon sa racetrack ang atensyon niya at pilit kinakalimutan si Joaquin. Wala nang silbi na nagmumukmok sa isang sulok at iyakan ang bagay na nawala sa kanya. Sapat na ang minamahal siya ni Joaquin sa loob ng maraming taon. Panahon naman na makahanap ito ng taong ito naman ang mamahalin. Pinahid niya ang luha sa mga mata at inilagay ang 2 kamay sa manibela. Nang marinig ang isang putok na siyang hudyat na simula na ang kompetisyon, ay mabilis niyang binuksan ang makina at nakipagsabayan sa bilis sa iba pang nakarirista. She lost the battle in Joaquin's heart. Hindi niya hayaang matalo siya ngayon sa kompetisyon. Muli niya binilisan ang takbo ng kotse nang makitang may 2 naunahan na siya. Naghihilam ang mga mata niya sa luha na nagpapabagal sa takbo niya. Itinodo niya ang pagpapatakbo at nagawa niyang unahan ng isa. Ang isa pang kotse ay malapit na rin niyang maabutan. Muli niyang tinapakan ang accelerator hanggang tuluyan niyang maabutan ng isa pa. Ang nasa unahan na lang ay si Anya. Isa pang tapak sa accelerator ay lumapit ang distansya niya kay Anya. Kailangan niyang manalo.
Lagi na lang siyang talo sa buhay. Gusto niyang manalo sa ngayon. Gusto niyang ibigay ang lahat ng kaya niyang ibigay. Kahit mahirap siya ay kailangan niyang manalo. Hindi niya dapat isuko ang pag-ibig na una naging kanya. Patuloy ang pagbilis ng takbo niya, habang patuloy din ang pagtuloy ng mga luha niya. Kailangan niya si Joaquin. Kung kailangan makihati siya muli ay gagawin niya. Kakausapin niya si Nancy na hindi siya manggugulo. Pero kailangan niya si Joaquin. Kahit katiting lang sa oras nito. She cannot live without him. Nanlalabo na ang paningin niya sa walang tigil na pag-iyak. Nanginginig na rin ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Kung saan siya nawala ng kontrol at kung saan siya sumalpok ay wala na siyang idea. Sigawan ng mga tao ang sumunod niyang narinig hanggang sa namanhid na ang katawan niya at naglaho ang paningin niya. Mukha ni Joaquin at Alexa ang huling pumasok sa balintataw niya. Nasa butik si Joaquin para pumili ng engagement ring para sa proposal niya mamaya kay Allison. A century-old white solitaire diamond ang pinili niya. Pumili rin siya ng wedding ring. Excited na siya sa paghingi ng kamay ni Allison sa mga magulang nito. Naantala lang ang pagluwas niya dahil sa ilang bagay na hindi niya maiwan sa San Fabian. Hindi alam ni Allison na ngayon na ang balik niya dahil balak niya itong sorpresahin. Hindi niya ito tinawagan kaninang umaga at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakakausap. Tinawagan niya si Marga at sinabing pabalik na siya sa bahay nila ni Allison. Nakatakda na ang kasal nila 3 buwan mula ngayon at ang asawa ng pinsan ang kausap na coordinator sa ngayon. Gusto niya maging hands-on sa nalalapit na kasal. Kaya't kinuha na niya ang trabaho mula kay Marga. I send you the contract on your email. Sagot naman ni Marga nang tawagan niya ito. Nakaset na naman ang lahat at sabihin ko sa coordinator sa iyo na magbibigay ng update from time to time. Thanks Marga, I own you this one. No problem Joaquin, you're part of the family. I can't wait to see you and Allison walking down the aisles. Me too. Sana lang ay maibigay ko kay Allison ang kasal na pinapangarap niya. Don't worry about it. Kapag mahal mo ang isang tao, wala namang halaga kung magarbo o hindi ang kasal. And Allison became the most simple woman I've known since she fell in love with you. We all know na kahit sa bukid kayo tumira ay okay lang sa kanya. Gusto niyang maluha sa mga sinasabi ni Marga. Siya mismo ay nasaksihan ang pagbabagong iyon. Naabot niya si Allison dahil bumaba ito mula sa mataas na kinalalagyan nito. Ito ang yumuko at inabot ang kamay niya para matupad pa ang pinapangarap niyang mahalin ito na muntik na niyang sinukuan. Pagkatapos niya mamili ng singsing at bulaklak ay bumalik siya sa parking lot para tumuloy na sa bahay. Tatawagan na niya sana si Allison. Nang tumunog naman ang telepono niya at nakita ang pangalan ng ama ni Allison sa screen ng cellphone. Kung bakit inahon ng kaba ang dibdib niya ay hindi niya alam. Hello Dad. We're on the way to Parañaque Medical Center. Allison had an accident. Mabilis na wika nito na ikinagimbal naman niya. Ano ho ang nangyari? She joined a car racing competition. Hindi ko pa alam ang buong pangyayari. Tumawag lang si Anya sa akin. Kasama ba niya si Anya ngayon? Pwede ko bang makausap si Allison? Kumusta na siya? Sunod-sunod niyang tanong dito. Tatawagan kita kapag dumating kami doon. Ang sabi ni Anya kanina ay walang malay si Allison nang madala ng ambulansya sa hospital. I'll be there in 30 minutes. Wika naman niya sa nanginginig na boses. Kahit ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot at pangamba. Mabilis niyang nilisan ang parking lot ng mall. Saka pinaharurot na tinatahak ang daan patungo sa Parañaque Medical Center. Hindi niya lubos maisip kung bakit kailangan ni Allison na sumali ulit sa karera. Wala itong nabanggit sa kanya tuwing magkakausap sila. Pero nahalata niya ang lungkot sa mga mata nito. Nitong huling kausap niya ang kasintahan.
At hindi tuloy ang dapat ay pag-uwi niya noong nakaraang linggo. Nasaktan ba ito at nag-isip na hindi siya uuwi sa piling na mag-ina niya? Na kaya ito sumali sa kompetisyon para libangin ang sarili at kalimutan siya? At kung walang malay si Allison ngayon, ibig sabihin ay masama ang lagay ng kasintahan ngayon.